Hello mga kaswang, bago natin simulan ang kwentong ito, hinay-hinay lang sa kape. Talaga bang handa ka ng makipagtapatan kay Greg, anak? Seryosong tanong ni Aling Maya sa anak na si Mia. Oo, Nay. 3 taon na akong nagtiis at nangulila sa aking anak. Siguro naman sapat na lahat ang aking natutunan para kontrahin ang anuman ang kakayahan nila bilang mga aswang. Kasi naman, Mia, sa dami ng mga lalaki sa paligid, sa isang aswang ka pa talaga nagmahal. Bakit ba? Dahil ba sa yaman ng angka ni Greg? Nasilaw ka ba sa yaman na meron sila? Nanay naman, kung makapagsalita ay parang hindi mo ako kilala. Tsaka ina pa ba kita sa lagay na yan? Kasi naman, Mia eh. Ay naku, Nay, manahimik ka na lang. Huwag kang maglala, makikita mo rin ang nag-iisang apo mo na si Aliana. Nailing na lamang si Aling Maya sa kanyang sinabi. Kahit papano ay bakas pa rin sa mukha ng Ali ang pag-aalala para sa anak. Alam niyang wala itong sinayang na oras sa pag-iinsayo bilang isang babaylan. Dahil hangad nitong kontrahin ang kapangyarihan na mayroon si Greg. Paano nga ba napunta sa gulo ang relasyon nila Greg na sana ay nagbunga na iyon? At iyon ay si Aliana. Na siyang dahilan kung bakit ninais siyang maging babaylan. Muli niyang inalala ang panahong magkasama sila ni Greg sa iisang bubong kasama ang biyanan. Ano ba, Greg? Kailan mo ba sabihin sa Mia na yan na angkan tayo ng mga aswang? Galit na tanong ni Ginang Heidi, ang ina ni Greg. Mama, ayoko. Natatakot akong oras na malaman ni Mia na isa akong aswang ay kamuhian niya ako. Miserable ang mukha ni Greg habang sinasabi iyon sa kanyang ina. Habang si Mia naman ay napaawang ang mga bibig at halos na estatwa sa sobrang pagkagulat. Hindi niya inasahan at lalong hindi niya sadyang marinig ang usapan na iyon ng mag-ina. Paano na itago sa kanya ni Greg ng halos 2 taon ang pagiging aswang nito. Aalis na sana siya ngunit aksidenteng napatid ng kanyang paa ang antigong paso na nakadisplay sa sulok ng kusina kung saan siya naroon. Ano yon? Dinig niyang tanong ni Ginang Heidi. At ganoon na lang ang tili niya nang sa isang kisap mata lang ay bumungad sa kanyang harapan ang bulto ng kanyang magiging biyanan sana. Anong narinig mo sa usapan namin ni Greg? Galit na tanong nito. Sunod-sunod ang iling niya habang nanginginig at palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Sumipot na rin si Greg sa kanyang gilid na hindi man lang niya namalayan kung saan galing o dumaan. Ilang beses na rin itong nangyari noon pa na tila babaliwala lang sa kanya. Yun pala ay kakaiba ang katauhan nito. Hindi ko po sinasadyang marinig ang usapan ninyo. Kung ganon, oras na para hawaan ka na rin ng pagiging aswang. Saad ni Aling Heidi. Hindi, ayoko. Buong tapang na sagot niya. Mama, pwede namang hindi. Sabat ni Greg. Anong hindi? Ipapahamak tayo ng babaeng yan. Giit ng Ginang. Akmang lalapit na kay Mia. Ngunit mabilis na hinaharang ni Greg. Huwag mama, huwag mong gagawin ito kay Mia. Wala nang ibang paraan, Greg. Ang tigas kasi ng ulo mo. Bakit sa isang tao mo pa ibinaling ang iyong pagmamahal? Galit pang tanong ni Ginang Heidi. Napaipit sa isang sitwasyon si Greg kung kaya't wala itong magawa kundi ang patakasin ang kinakasama. Tumakas ka na, Mia. Patawarin mo ako. Subalit ito lang ang maitulong ko sa iyo. Dali na. Labas na. Walang magawa si Mia kundi ang tumakas na rin.
Hindi alam kung bakit siya pumayag na umalis nang hindi kasama ang ilang buwang palang sanggol. Magkikita rin tayo, anak. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Sambit niya sa sarili. Bitbit ang isang itim na bag na may lamang gamit ay mag-isa niyang tinungo ang paradahan ng boss. Kampante siyang hindi nag-iba ng tahanan ng kanyang mag-ama at ang kanyang biyanang hilaw. 9 na oras din siyang bumiyahe bago marating ang nasabing lugar. Ganoon pa rin ito katulad ng dati. Puno ng malalaking kahoy ang paligid na may mga gumagapang na malalaking baging. Tila ba ay pinamamahayan ito ng mga engkanto. Kaya wala talagang maglakas loob na pasukin ang teritoryo ng mga ito. Gamit ang kanyang kapangyarihang itim ay ginawa niyang invisible ang sarili at kumuha ng isang malapad na dahon ng isang punong kahoy. Iyon ang ginagamit niyang orasyon para lumipad patungo sa direksyon sa kinatitirikan ng bahay nila Greg. Marami siyang nagdadaan ng mga tauhan nila Greg na katulad ng mga ito ay mga angkan din ng mga aswang. Alam na niya at kabisado lahat ng kwarto sa malaking bahay na iyon. Kaya hindi na siya mahihirapan pa na matunton ang kwarto nila dati ni Greg. Pagbungad niya sa harap ng pintuan ng kwarto ay nakabukas lang ito. Diretso siyang pumasok dahil kampante siyang walang makakakita sa kanya. At isa pa, tahimik ang loob ng kwarto nito. Kaya alam niyang walang tao sa loob maliban sa kanya. Unang bumungad ay ang kanyang malaking portrait sa gilid ng kama. Hindi niya akalaing gagawan siya ng portrait ng dating karelasyon at nakadikit pa sa dingding. Biglang naisipan niyang bumalik sa normal. Kung may kung sino mang papasok sa kwarto na iyon ay siguradong makikita agad siya. Hindi niya mapigil ang pagpatak ng kanyang mga luha habang pinagmamasdan ang kanyang larawan. Maging ang larawan. Posibleng mahal pa kaya ako ni Greg? Tanong niya sa kanyang isipan. Si Aliana kaya? Lalapit pa kaya sa akin ang anak ko kahit sabihin ko sa kanya na ako ang kanyang ina? Tanong pa rin niya sa kanyang sarili. Saktong paglingon niya sa pintuan ng bumungad ang gulat na mukha ng dating karelasyon. Mia, ikaw na ba yan? Paano ka nakapasok dito nang walang nakakita sa iyo? Garalgal ang boses na tanong nito. Hindi na kailangang sagutin ang tanong mo iyan, Greg. Isa lang ang pinunta ko rito. Yun ay ang mabawi ang anak ko. Mia, mahihirapan kang magpalaki ng mag-isa kay Aliana. Hindi siya normal katulad mo. Isa siyang aswang. Mia, pakiusap. Alam kong mahal mo pa rin ako. Kaya kung maaari, dumito ka na lang ulit. Hindi na, Greg. Tapos na ang lahat sa atin. Naging miserable ang buhay ko ng ilang taon dahil sa lintik na pag-ibig ko sa iyo. Nailabas ko na lahat at ngayon, nandito ako para na lang sa anak ko, Greg. Kukunin ko na si Aliana. Nasaan na ang anak ko? Mia, aswang nga si Aliana. Mahihirapan ka sa kanya. Hindi siya umimik at tinitigan lamang ng matagal si Greg. Titig na may panunumbat. Nabasa iyon ni Greg sa mga mata niya. Kaya ipinaliwanag kaagad nito na hindi hinawaan ng bata, kundi nananalaytay mismo sa dugo nito ang pagiging aswang. Bago tayo naging magkarelasyon noon, alam mo nang aswang ako, hindi ba? Tinanggap mo ang katauhan kong iyon. Wika pa ni Greg. Ang tanga ko nga eh. Bakit ba ako nagmahal ng isang katulad mo? Hindi lang tuloy ako ang nagdusa ngayon. Pati ang kaisa-isang anak ko. Hindi umimik si Greg. Wala rin itong magawa dahil iyon na ang pagkatao nito. Kung si Greg ang papipiliin ng maging katauhan nito, ay ayaw rin ito na magiging aswang.
Kaya lang iyon ang kapalaran niya. Ang mabuhay bilang nilalang ng dilim dahil sa sumpang taglay ng angkan nila mula pa sa kauna-unahang henerasyon. Naputo lang kanilang pag-uusap nang biglang dumating ang ina ni Greg. Akay nito ang mag-aapat na taong batang babae, si Aliana, ang pakay ni Mia sa mismong lugar. Craig, bakit mo pinapasok ang babaeng iyan dito? Galit na tanong ng ginang. Hindi. Walang nagpapasok sa akin. Walang nagpapasok sa akin dito dahil ako mismo ang pumasok dito. Sabat ni Mia. Lapas tanganan kang babae ka. Naghahanap ka talaga ng sakit sa katawan. Wika ng ina ni Greg. Matagal ko na itong napaghandaan at hindi ako natatakot kay kamatayan. Babawain ko sa inyo ang anak ko. Kaya kung ako sa inyo, ibalik nyo na sa akin ang mahinahon ang anak ko. Wala rin naman akong balak magtagal sa impyernong bahay na ito. Halimaw na nga ang nakatira, demonyo pa. Litanya ni Mia ng buong tapang at walang pag-aalinlangan. Humalakhak si Ginang Heidi habang tinitigan si Mia na may pang-uuyam. Ang tapang mo ngayon ha? Sige nga. Susubukan natin ang tapang mo. Galit na wika nito sabay nagbabagong anyo. Naging isa itong anyong aso na mas malaki kaysa doon sa ordinaryo. Ang batang si Aliana ay tila hindi na bago iyon sa paningin at nakatunghay lang sa pangyayari na hindi man lang natakot na naging anyong aso ang lola na umaakay dito. Marahil ay nasanay na rin ang bata dahil iyon naman talaga ang kanilang angkan. Akmang susugod si Ginang Heidi na nag-anyong lobo nang biglang salubungin ni Greg. Tama na mama, tigilan mo na si Mia. Respeto mo naman ang ina ng anak ko. Buong tapang na wika ni Greg. Biglang bumalik sa anyong tao si Ginang Heidi at baka sa mukha ang pagkadismaya. Ano? Kinakampihan mo na ang babaeng iyan kaysa sa akin na ina mo? Galit na tanong nito. Oo mama, ayoko na. Pagod na akong sundin ka sa lahat ng gusto mo. Nagdusa ako ng ilang taon ng dahil sa iyo. Kaya wala akong pakialam sa mana o sa yaman na mayroon ka. Patayin mo na lang ako. Dahil puro pagdurusa na lang din naman ang nangyayari sa buhay ko. Mahabang litanya ni Greg. Hindi mo magagawa sa akin ito. Pagod na ako mama. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ipapadala ko kay Mia si Aliana. Karapatan niyang magpakaina sa aming anak. Hindi Greg, hindi mo magagawa sa akin to. Muling sigaw ni Aling Heidi. Kinawayan ni Greg ang kanyang anak. Kaya lumapit ito sa kanya. Anak, siya si Mama Mia mo. Siya ang totoo mong ina. Ang gusto ko ay sumama ka sa kanya anak. Utos nito. At ubali itong humakbang papalapit kay Mia. Mama, sambit ng bata. Halos rumaragasa ang luha mula sa mga mata ni Mia. Unang beses siyang narinig iyon sa bibig ng anak. Sumama ka na sa mama mo anak. Mas kailangan mo siya. Wika pa ni Greg. May inabot itong kahon kay Mia. Makakatulong ito sa inyong mag-ina Mia. Abutin mo. Utos ni Greg. Matapos maabot iyon ay agad na humakbang palayo si Mia. Akay ang kanilang anak. Ngunit biglang sumigaw si Ginang Heidi. Hindi. Harangan niyo sila. Utos nito sa mga katulad nito mga aswang. Napatigil sa paglalakad si Mia.
Wala siyang magawa kundi ang labanan ng mga ito gamit ang kanyang kapangyarihan bilang isang babaylan. Binigkas na niya ang pinakamabagsik na orasyon laban sa mga nilalang ng dilim at kitang-kita niya ang pagbagsak ng mga ito sa lupa. Ngunit laking pag-alala niya nang makitang bumulagta rin ang kanyang anak. Nangihina rin ito at maging si Ginang Heidi at Greg ay hindi nakaligtas sa binitawan niyang orasyon. Walang iya ka. Pati anak mo papatayin mo. Galit na sambit ng Ginang kahit nahihirapan. Agad niyang inilagay ang dalawang daliri sa ulo ng anak at inusal ang isang orasyon upang gamutin ito. Nang imulat nito ang mga mata ay diretso na itong bumangon. Mama, sama natin si Papa. Biglang sabi ng bata. Kitang-kita ang pagmamakaawa sa mga mata nito. Kasi Aliana, hindi siya pwede sa bahay ko. Bakit hindi? Mabait si Papa. Lagi kanyang kinikwento sa akin. Natahimik si Mia sa narinig. Nilingon niya ang kinaroroonan ni Greg. Nakahandusay ito at walang malay. Nang makita ito ni Aliana ay tumakbo ito palapit sa ama habang umiiyak. Papa, gising. Sigaw ng bata. Halika na Aliana, alis na tayo. Hindi Mama, kailangan kong isama si Papa. Pagmamatigas nito. Walang magawa si Mia kundi ang lapitan ng mag-ama. Inilapat na rin niya ang kamay sa ulo ni Greg para gamutin ito. Ayaw niyang makita na nasasaktan ng anak. Hindi niya ito matiis kaya wala na siyang magawa pa kundi ang gamutin ang ama nito. Ilang sandali lang ay nagising na rin ito kaya mas lalong napaiyak ang bata. Papa, halika na. Sama na tayo kay Mama. Yaya ng bata. Hindi pwede anak. Bakit hindi? Papayag naman si Mama na isama ka eh. Napalingon si Greg sa kinaroroonan ni Mia. Walang magawa si Mia kundi ang alokin na rin ito na sumama na. Halika na. Alis na tayo bago pa ako mapapalaban sa mga maraming pagkauri. Saad naman ni Mia. Mabilis na bumangon si Greg at kinanlong si Aliana. Nagpation ang naglakad si Mia kaya sumunod na dito si Greg. Dala ang kanilang anak. Mahabang lakarin bago nila narating ang paradahan ng tricycle. Subalit ligtas naman silang nakarating doon. Agad na sumakay ang tatlo patungo sa himpilan ng bus. Tahimik lamang sila sa biyahe hanggang sa binasag na ni Greg ang katahimikan sa pagitan nila. Natatakot ako para sa iyo, Mia. Posible tayong mahanap ni Mama. Uwi ka nito. Hindi ako natatakot sa ina mo, Greg. Matagal kong pinaghandaan. Sakaling gusto niya ng patayan. Patawarin mo ko. Pero gagawin ko iyon kapag mapipilitan ako. Naiintindihan kita, Mia. Patawarin mo ako dahil sa ilang taon mong pagdurusa na mawalay sa ating anak. Wala akong magawa laban kay Mama. Meron. May magagawa ka kung gusto mo. Pero wala kang ginawa. Ayos na yon. Nakaraan na yon. Kung hindi lang kay Aliana, ay hindi na rin kita gustong makasama pa. Prang kanyang sabi. Alam ko. Oo nga pala. Hanap tayo ng mauupahan malayo sa pamilya mo. Ayoko silang madamay, Mia. Kakaibang Mama. Kapag may kaalitan siya, damay lahat. Saad ni Greg. Sinunod iyon ni Mia. Nag-alala rin siya para sa ina. Kaya niyang idepensa ang sarili. Ngunit hindi niya alam kung maidepensa rin niya ang ina. Umupa sila sa isang apartment. Maraming dalang alahas si Greg, kalakip na ang nasa kahon. Iyon ang kanilang isinanla.
at ang pera ay ginawang puhunan sa isang negosyo. Tila sila nagsimulang muli. Unti-unting kinuha ni Greg ang loob ni Mia dahil gusto nitong mabuo ang kanilang pamilya. Alam niyang darating ang bagay na iyon sa tamang panahon. May mga pagkakataon rin na nanghihingi na ng sariwang dugo ang kanilang anak. At kahit nandediri at nasusuka si Mia ay kailangan niyang tiisin. Hanggang sa dumating ang araw na nasanay na rin siya na ganoon. May paminsan-minsan din na nawawala si Greg at alam niyang lumalabas ito para makahanap ng mabibiktima. Wala na siyang magawa pa dahil iyon na ang katauhan ng anak niya at ng ama nito. Aminado naman siyang hindi nawala ang pagmamahal niya kay Greg kahit pa aswang ito. At kahit pa noong panahong pinili nitong itakwil siya at ilayo sa kanilang anak. Ngunit nakikita niya ang malaking pagsisisi nito. Kaya unti-unti na rin ulit na lumalambot ang kanyang puso para dito. Sakali mang aatake ang ina nito, may panlaban na siya. At hindi na siya kailanman matatakot pa. Alam rin niya na hindi na siya pababayaang muli ni Greg laban sa halimaw nitong ina. Alam rin niyang darating ang araw na magkamabutihan silang dalawa ni Greg at handa siyang tanggapin itong muli. Kung kailan ay panahon na ang makakapagsabi